Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ayan, naway safe po ang lahat. Napakaganda po ng panahon. Hindi masyadong malamig at clear ang sky. May announcement din po na mamayang gabi ay meron pong Aurora Borealis. Tingnan po natin. Siyempre, malapit na po umuwi sa Pilipinas next month, end of next month. Sama po mo ninyo ako kung paano po ayusin ang bahay ko bago po umuwi sa Pilipinas at paano po ginagawa ko sa mga halaman, siyempre sa mga nagtatanong po. Diba? Relax lang po tayo ngayon. Ang buhay po namin talaga dito sa abroad ay hindi po biro. Kahit nangungupahan o may-ari po ng sariling bahay, kailangan po talaga lahat ng gamit po namin ay sinisinop. Sa ngayon po mag-ayos po ako ng aking bahay, maglilinis po ng mga halaman, mga gamit at papasyal din po tayo sa city center para mag-relax dahil marami po talaga akong gustong bilhin na mga gamit na uuwi sa Pilipinas. Hindi lang po mga gamit, syempre mga pasalubong. Ay nako, napakasarap po talaga kapag uwi po sa Pilipinas. Alam po ninyo, kapag uwi po kami sa Pilipinas, kami po mga nasa abroad, yun po yung mas matagal ang paghihintay. Kahit na po sabihin po ninyo 1 linggo o 3 linggo ang hihintay na lang, naku po. Gabi-gabi po talaga hindi po kami mapagkatulog. Kaya ang ginagawa po namin, kukuting-tingin po namin yung makukuting-ting sa mga bahay po namin, sa mga tinitiran po namin, mga gamit. Ano pa ba pwedeng uwi sa Pilipinas? Ano pa ba mga pwedeng pasalubong? Yung mga ganong tipo po. Ay nako, mimiss ko na po talaga ang Pilipinas. Siyempre sa iba po sa inyo nagsasabi na taon-taon ka naman umuwi, swerte ka naman, namimiss mo agad. Opo, kasi iba po talaga yung buhay natin sa Pilipinas. Iba po kasi yung buhay na kinalakihan ko na napakasaya, napakasimple. Sa amin po sa Bulacan. Dito po sa Finland talaga na maghanap po talaga kayo ng paglilibangan para hindi po kayo maboring. Siyempre, di naman po laging puro trabaho. At saka nga po, siyempre, yung mga nakikita po ng mga ibang tao na kapag nasa abroad na parang laging mga masaya sa mga social media, ganun po ako. Parang laging masaya, hindi po ganun lagi ang buhay po namin. Ayun lang po yung mga araw na nakapagpahinga po kami. Gusto po namin ipakita o i-share po sa mga nakakilala po sa amin na okay po kami, masaya po kami. Kasi ayaw po namin mag-alala po yung mga mahal namin sa buhay, mga pamilya, di ba? Ayaw po kasi namin ng problema dahil yung buhay po talaga dito ay hindi po talaga biro. Una-una, siyempre pakikipag salamuha sa ibang laki, yung sakripisyo para po sa pangarap na ibibigay po sa pamilya, di ba? Kahit naman po tayo may gusto pong baguhin sa ating buhay. Pag sinabi, nag-abroad ka, mayaman ka. Ayun po isang pagkakamali. Ang tao po kapag mayaman, hindi na po kailangan mag-abroad. Ayun lang po yung masasagot po. Lahat po na nag-abroad para maging OFW o nakikipagsapalaran po sa ibang bansa ay para po kahit paano may maibsan o mabago po sa pamumuhay. Ayun po yung napakasarap Kasi araw-araw na pamumuhay ko po dito sa Finland. Sobrang po nagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya po na talaga namang sa panaginip parang hindi ko po talaga lang mangyayari po sa akin. Ang Panginoon po talaga pag kumilos, bibiglayin po talaga kayo. Maging mabuti po kayo sa kapwa makisama. Ayun po talaga yung ginagawa po namin dito, yung pakikisama. Nagko-concentrate po kami sa trabaho, talaga nagsusumikap po para wala pong masabi po yung mga amo po namin. Ganyan po tayo mga Pinoy. Alam niyo po, sikat na sikat po tayo mga Pinoy, mga kahit sa ano pong sa larangan ng kahit ano, magaling po tayo. Pag sinabing workers sa buong mundo Filipino, kasi meron po tayong dignidad sa paggawa, mapagkakatiwalaan, dekalidad, at marami po tayong pwedeng gawin at maibigay po sa ibang lahi na hinahaluan kasi natin ang pagmamahali. Pag gumawa po tayo na may takot po tayo sa amo, yun po talaga yung dalawang bagay na taglay po ng mga Pilipino. Napapadalas po siyempre pag uwi ko sa Pilipinas dahil mga magulang po siyempre una may mga edad na gusto ko po siyempre mapaayos yung bahay ko ng maayos para yung mga magulang ko pupunta po doon.
kahit hindi nakakapamasyal, nakikita po nilang maayos yung paligid, malinis, nag-enjoy po sila. Yun po yung gusto ko pong mangyari kahit hindi po sila nakakapamasyal. At least doon po sa bakuran ko maranasan po nila yung maayos na kapaligiran. Yan po yung gusto ko pong bahagi po lagi sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, mga pamangkin ko. Alam po ninyo, kung may nararanasan po kayo ngayon na hindi po maganda, problema, wag po kayong mag-isa sa isang kwarto. Lumabas po. Okay lang po yung umiyak. Normal lang po natin sa ibang bansa na simpleng umiiyak tayo. Ayaw natin ibahagi. Okay lang po yan. Pero lumabas din po kayo. Tumingin po kayo sa mga tao para ma-relax din po yung isip po ninyo. Kung meron po kayong makakusap na kaibigan sa social media, o kung gusto nyo po muna mag-isa, magmuni-muni po muna kayo. Kami pong mga Filipino po nandito sa abroad, OFW, non-OFW, yan po ginagawa po namin. Naghahanap po kami ng lugar na tahimik. Yung kadalasan karamihan po sa amin ang humiling, Diyos ko, sana po makauwi na po ako sa Pilipinas. Gusto ko na po makapili yung mga mahal ko sa buhay. Kayo na pong bahala po sa akin. Marami po kaming dasal. Diyos ko, sana po maging maayos po ang pag-aaral ng mga anak ko. Sana po nakakainom po ng gamot ang mga magulang ko ng maayos. Sana po yung mga kapatid ko kahit paano nakakaraos na ng maayos. Yung iniisip po talaga namin yung tulong na maibibigay po sa mga mahal namin sa buhay. Ayan po yung unang prioridad po ng mga nag-abroad. Kaya yung sakripisyo po na ginagawa po namin dito. Lalo na po yung mga kababayan po natin na nasa bansang maraming pagsubok na hindi po sila nakakalabas, na hindi pinapayagan basta naman amo. Mas kahanga-hanga po yun. Kaya minsan kakumustahin din po ninyo kung nasa ibang bansa po yung mga mahal nyo sa buhay. Makakala ninyo porket nagpo-post sila sa social media, lagi sila masaya, ganun ang buhay po nila. Siguro yun po yung parang po nila na para hindi po kayo mag-alala. Yung panahon lang na pwede silang magsaya, itreat ang sarili nila. Yun po yun. Kaya huwag po kayong mainggit o mainis. Sa may mga pamilya po na nasa ibang bansa, kumustahin nyo rin po sila. Kahit paminsan-minsan, napakalaga po sa kanila po nun. Kasi sa araw-araw na gagawin po nila sa paggising, isip po nila trabaho. Hindi nila na pong iniisip minsan sarili nila. Kadalasan, iniisip po nila kung ano yung may ipon pa nila para po ibigay po sa kanilang mga pamilya. Kaya po ako nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra sa Panginoon. Dahil binigyan po ako ng biyaya na makauwi po ng madalas sa Pilipinas para makapiling ko pong mga mahal ko sa buhay. Makita ko po ang Pilipinas, maging masaya, at siyempre sa panahon na pag-uwi po ako, mapaglingkuran ko po yung mga magulang ko. Basta masaya. Alam naman po nila, gusto ko po kapag uwi lang po sa Pilipinas, gusto ko masaya. Yun lang po talaga ang gusto ko pong mangyari. Kaya kailangan kahit na ano gawin po sa atin ng ibang tao, maging mapagumbaba po tayo. Paano po mga kababayan? Hindi po kasi mapagkatulog. Kaya gumawa po ka ng video, nag-ayos ako ng bahay at kung ano na po mga pinagagawa ko ngayon. Iraras ko po muna yung bahay kanin ko sa pagmumukbang. Paminsan-minsan po talaga na kailangan natin magmuni-muni. Sa panahon po ngayon na marami po tayong nakikita sa social media na nag-uudyok po sa atin ng argumentasyon ng away, wag na po tayo makisali. Paunlarin na lang po natin yung pamumuhay po natin dahil ang argumentasyon at diskusyon, wala pong katapusan po yan. Kapag umiral po ang init ng ulo at galit at sinabayan po ng galit, ay wala pong katapusan. Katahimikan po ang magliligtas po sa atin. Katahimikan ang magbibigay po sa atin ng peace of mind. Tumilos po tayo ng tahimik. At ilaan po natin ang magandang bagay po
nakasama po ang ating pamilya. Mag-focus po tayo sa sariling buhay po natin, kung paano tayo uunlad at kung paano tayo makakatulong sa ating mga pamilya. Paano po? Maraming salamat na po sa inyong oras na inilaan sa Pinilakang Lakbay. Naku, isang buwan na lang nasa Pilipinas na ako. Parang taga-taga. Basta, lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang.